So tayo tumayo at magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Brad, paki-open in the book of Matthew chapter 22 pa din. That's verses 15 to 22. Matthew 22 verses 15 to 22. Basahin natin po ito ng sabay-sabay kasi kunting bersikulo lamang. Matthew chapter 22 verses 15 to 22. Okay? Dito po, the religious leaders question Jesus about paying taxes. Alright, sabay-sabay natin basahin. In verse 15, read. Then went the Pharisees and took counsel how they might entangle him in his talk. And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of man. Tell us therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar or not? But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites? Show me the tribute money. And they brought unto him a penny. And he said unto them, Whose is these images and superscription? They say unto him, Caesar's. Then said he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. When they had heard these words, they marveled and left him and went their way. Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this wondrous day once again. Andito po kami to worship you in spirit and in truth. O God, forgive us, O Lord, for all the sins we have committed against Thee. For our transgressions, cleanse us, O God, through Thy words. Today, guide us through Thy Holy Spirit that dwelleth in us to understand Thy words for today, and that we may be able to apply them in our daily lives, to render the things that are for the government, and to render the things that are belongs to you, O God. This is the theme of our preaching today. We thank you for the visitor also na nandito, si Sister Glyza Mones. We thank you, God, for bringing here in Saudi Arabia. There is a purpose behind. Bakit nandito siya? We're praying for her, for her works, her families, and her purpose in life. We thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Today, I want to preach to you one of our fundamental doctrine in the Bible Baptist churches all over the world. One of our fundamental doctrine is the separation of church and state. Amen. Even in the law of the land, it is mentioned the separation of the church and state, wherein the state cannot dictate the theology to the churches. Neither the churches cannot dictate policy and to the government, but the church can influence. Yan, tama? There are many countries in all over the world who influence the godly law in the land. Say, for example, in America, in England, in Europe, even in the Philippines, we the believers in God or the believers in Jesus Christ, called Christians, can able to influence how to craft up the law in the land. May it be in the form of values, in the form of family code, we can influence them. But the state cannot ever be the state to be an agent to dictate theology unto the churches, that what the churches can be, or what the churches should do in terms of religion. All right? Many countries like that, no? In the Bible principle, it is the Lord Himself
who give distinction of what is the function of the government and what is the function of the Christians. Ha? Si Hesus Kristo na mismo ang nagsabi dyan. Amen ho ba? So today, this is our fundamental doctrine, being a Baptist members of a certain locality. What is our fundamental doctrine? Say for example, sa ating Bible distinctive. Baptist, what is the meaning of Baptist? The acrostic letters of Baptist. Letter B. B stands for the Bible as is our final authority in our rules of faith and practices. Amen? It is the Bible. The Bible is our guiding light, the guiding principle, the guiding precepts, the guiding testament, how to behave, how to act inside the church or outside the church, being a Christian believers. Amen ho ba? It is the Bible is our sole and final authority of our rules of faith and practices. Amen ho ba? Letter A meaning from the word Baptist is autonomy of the local church. Autonomous. Our form of government is autonomous, meaning there are no any other churches that can be able to interfere the affairs of this ICBC church. Hindi yung ang ibang church ay pakialaman tayo, yung church doon pakialaman tayo, yung church niya kung saan siya nakibilang pakialaman tayo, ito ang gawin mo, Pastor Aris. No. We are local, meaning the Church of Corinth cannot dictate how to behave, how to act as a Christian to the Church of Ephesus. Who is the pastor of the Church of Ephesus? The pastor of the Church of Ephesus is Timotheus. The pastor of the Church of Corinth is Titus. So, hindi po sila nagpapakialaman sa bawat isa, but they can help each other. Amen? Maybe we can influence, but you cannot dictate what to do. Amen? We are self-governing. That's why we are called autonomous. Alright? And then letter P, priesthood of all believers. Sa Baptist, P, priesthood of all believers, meaning we can be called, the works of a priest is to bring people closer to God in the Old Testament, even during the time of Jesus Christ. And then when the Lord Jesus Christ came and died on the cross, it was the Lord Jesus Christ who bring people closer to God. That is the ministry of Him. That's the ministry of the priest. Nowadays, our ministry, whether you are a preacher, whether you are a church leader, whether you are an overseer or a pastor or an ordinary member, we are having a ministry of bringing people closer unto God. That's why we are priesthood. There is a priesthood of all believers. We carry that royal ministry. The royal ministry of Jesus Christ, naipasa din natin sa atin yan eh. When God or the Lord Jesus Christ commissioned the church in Matthew chapter 28 verses 18 to 20. And then pagkatapos niyan, letter P, letter T. T meaning the two ano ba yun? Letter T, two offices, the pastors and the elders or the deacons. There is one pastor, there is a pastor, and there is a deacons also in the church or called elders or men of God. It is biblical in the book of Acts. Andun po yan. No? So, and then, letter I is the individual soul liberty. Hindi po tayo namimilit. Alright? Ang mga miyembro, hindi po empleyado ng pastor. Sadly, may mga pastor na they act like a lord, yung lordship of the ministry. Yung they act like a lord, wherein talagang pinaglilingkuran siya. Si Hesus Kristo, hindi naman siya pinaglilingkuran. Siyang naglilingkod. Ganon yun. Oo. May mga pastor kasi na, porket pastor sila, ganun, kung ano-ano na lang gagawin sa miyembro, hindi naman ganon. Oo, hindi ganon. Oo, maghugas dili ka din. No, ang pa na ikaw, hindi mo abusuhin yung pagkipasok porket pastor. Halimbawa ako, ganito, Brad, ito ang gagawin mo. Brad, ito ang pwede ka makiusap. Oh, like Brother Andy, Brad, pwede ba natin pwede ba kayo? Okay ba kayo? Sa Webes, ganito, ganyan. Hindi. Yung ibang pastor kasi, minsan, they are Lord over the flocks. Mali yan. I am not the Lord of my flocks. There is only one Lord, Jesus Christ. Amen. I am only an overseer. Oh. Alright?
Ganon. I feed the flock with the doctrine of God. Ganon. And then letter T is two ordinances. The two ordinances meaning the Lord's Supper and baptism. Lord's Supper for the members and baptism for a candidate baptism in order to be a member of a church. Pagka-baptize naman sa Pilipinas, transfer lamang. Ganun lang po yan. Now, letter S, the last one is separation of the church and state. Dito po yan ang mga background or dito po yan ang mga bersikulo na magsasabi na ang church at saka ang state, ang church at saka ang estado, brethren, ay magkahiwalay. Iba ang para sa Diyos, iba din ang para sa gobyerno. Amen? And then, ang ginawa mga kapatid ng mga Parisiyo, siyempre, hindi nila makaporma kay Jesucristo eh. Because they're wicked and hypocrites. So, ang ginawa ng mga Parisiyo, siyempre, yung presyon, umiinit na yung dugo nila eh. Kinausap nila yung mga Herodians. Ang mga Herodians, mga kapatid, ano sabi dyan? Tingnan natin. Then went the Pharisees unto council how they might entangle, Bisaya ka talaga, pastor. Parang ismagol. Dapat entangle o kaya ismagel. Dapat Google, hindi Google. I-Google mo lang. But sa India, gulgulo. Okay? Paano ba nila i-trap si Jesus? Paano mahulihin ba sa kanyang mga sinasabi ba? And then in verse 16, ang sabi dyan, and they sent out unto him their disciples, mga disipulo ng mga, talaga itong mga Parisiyo, may mga disipulo din, disipulo ni Judas. Tapos nilapitan ng mga Herodians, puntahan niyo mga Herodians. Alam niyo yung mga Herodians? Herodians meaning from the word Herod. And the Greek language is Herodes, meaning a warrior. Mandirigma pala to si Herod. Pag Herod the Great ang tawag sa iyo, abay, talagang ikaw ang hari talaga. Herod the Great ka. Bakit? Warrior the Great ka. Pero nung dumating si Alexander the Great, abay, tiklop silang lahat. Tiklop sila. Kaya ang nangyari tuloy, lalo na dumating ang mga Roman Empire, tiklop sila, brad. Ikaw, Herod Antipas, doon ka mag-rule sa Galilee at sa Perea. Yung kapatid mo si Philip, doon mag-rule sa Iturea at saka sa Trachonitis. Trachonitis meaning sa panahon ngayon ay Syrian. Si Pontius Pilate sa Judea, sa Jerusalem. Okay? So, ano nangyari? Pinadala ng mga Herodians, mga matatapang kasi itong Herodians eh. Lapitan din si Jesus Christ. Ang galing ng sabi. And they sent out unto him the disciples of Herodians, saying, Master, ang galing ng tawag, no? Master, we know that thou art true. Alam namin, ikaw ay totoo, tapat. Abay, sabi, iba klaseng mga Herodians, no? And teaches the way of God in truth. Talaga naman. Yan pala, nanluloko na ba? Nang scam. Neither carest thou for any man. If you look at the wordings, mga kapatid, dito sa sentence na ito, neither carest thou for any man. Pag nagkamali si Jesucristo pagsagot yan, ground po yung sinasabing yan para isuplong siya doon kay Pontius Pilate. Bakit? Kasi sabi, thou carest, neither carest thou any man. You don't care any man. You didn't care anybody. So, pwede na yung isumbong yun. Roman government, sir, may sinabi si Jesus Christ dito. Ang sabi niya, si Jesus may sinabi dito, wala na siyang pakialam sa mga lahat ng mga tao. Si Kristo Diyos eh. So alam niyang puso. Tingnan natin mamaya. At saka sabi mo na, thou regardest not the person of man. Halaga naman, Talaga si Satanas, ibang klase po kumilos, Oo. Ang mga, Brad, kung yung mga abogado, magaling yan magsalita. Kaya yung sa mga hearing na yan sa Senado at saka sa kining Congress, mga kapatid. Abay, ang mga Kongreso, ang mga congressmen, ang galing magsalita nila yan. Kunyari, di ba, magaling magsalita. Ano ba?
Pero si Sarah, alam niya na ang mga puso ng mga ito. Manghuhuli ito sa akin. Para i-impeach ako Alam ko na to Oo. Kaya dapat mag-iingat ka sinasabi mo. Huhuliin ka doon sa sinasabi mo. Ganun ang mga abogado. Kaya nga, bihira lang daw yung mga abogado nung punta ng langit maniwala ba kayo doon? Sabi ko ni Pastor Mar Arias, ang buhay pa siya, nag-usap kami. Bihira ng mga abogado sa Pilipinas. Langit, kaya ang kaso hinahawakan niya, yung mga kaso lamang sa lupa. Hindi ka mahawak basta case about crime? Criminal case ba? Hindi. Ibang klaseng mga pinanumpaan whether may kasalanan yan o wala, whether criminal yan o wala, you are duty bound to defend him. Grabe pa lang yan pag-abogado, brad. Kung siya ang pumatay, ipagtanggol mo. Bilang abogado, pagtanggol mo. Yan ang pumatay. Hindi Paano mo nalaman na siya ang pumatay? Bakit? Kita mo yung bala? Yung bala ba? Kita mo yung bala sa baril? Kung saan ang galing? Yari ka dyan. Ganon mga abogado. And then, in verse 17, sabi ng mga demonyo, demonyo naglang tawag, pastor, tell us therefore, what thinkest thou? Ano ba iniisip mo? Tingin mo, is it lawful to give tribute unto Caesar or not? Nasa batas ba? Or makatarungan ba? Or ano ba yung lawful Tagalog? Yung tama lang ba? Ganon. Katarungan. Makatarungan. Ganon. Makatarungan bang magbigay ng tax kay Caesar? Ayos Kasi kung sabihin na hindi, ay suplong ka na. May sinabi dito. Hindi daw tama yung sinabi na. Ako, patay ka. Hindi daw magtatax. Kapatid, ang batas nga ng tao, ang origin of the law of the land is the Bible. Tandaan niyan. Pastor, bakit mo nasabi yan? Tinuro doon sa amin sa law 101 Bakit? Ang batas ng Diyos ang nauna. By history and by record. Ganon yon. Is it lawful to give tribute to Caesar or not? Nako, pag nagkamali si Jesucristo dito, patay. Dito pumapasok ang separation of the church and state. In verse 18, But Jesus perceived their wickedness. Dito na umandar ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Bakit? Kasi ahead of time, alam na ng Diyos, alam na ni Jesucristo kung ano ang nasa puso ng mga iyon. Ahead of time, alam na. Kaya ang term na ginagamit ni Jesucristo, why tempt ye me? Parang walang pinagkaiba ni Satanas doon sa Matthew chapter 4 verse 4. Why tempting me? Temptation, brethren, is a person, interested in debating you rather than learning. That's how temptation works out. When someone tempting you in order for you to commit sin, not that he is interested in learning from you or from God or from Jesus Christ. Itong mga hypocrites na to, they are interested in Jesus Christ to commit mistakes. Nakita ninyo? Kaya ang sabi niya, mga hipokrito, wicked. You are wicked and hypocrites. Why tempt me ye? Why tempt me ye? Tingnan mo yan. In verse 19. Ito na ang doktrina natin, brethren. Our fundamental doctrine. The separation of the church and state. Show me the tribute money. Ipakita mo sa akin ng isang dinaryo.
Isang Cohen ba? Isang halala. Bigyan mo nga ako. Natural, bibigay sila. Pag hindi sila magbigay, iwan ko na lang. And they brought him a penny. Siyempre, sa lahat ng penny, wala pong penny, walang inscription dyan. Kahit yung halala dito sa Saudi Arabia, mayroon. And he saith unto them, whose is this image and superscription? Sa 21, they say unto him, Caesar's. Wala naman talaga silang makita Iba. Then say it unto them, doctrine of separation of the church and state, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Jesus Christ dito, mga kapatid, sa passage na ito, sa verse na ito, pinapakita niya ang pagkakaiba when you render some things unto the government and you render another things unto the Lord. That belongs to the Lord, belongs to the government, sa Kanya yan. At ang sa Diyos, sa Kanya din. In verse 22, when they had heard these words, they marveled. Namangha sila, kapatid, and went in their way. Balik test 21, brother. When you talk about rendering, sa design daw, ano yung render? Sa design, you are from 2D, gawin mo sa render para makabuo ka ng 3D rendering na napakagandang bahay. Di ba? Yung 3D perspective ko tawagin, di ba ang ganda? Maganda, di ba? When you render, brethren, and design, siguraduhin mo ang iyong kliyente sa 3D rendering pa lang, mamangha na siya. Nakita niyo? Sa bahay niyo. Alam mo, bilya, residences, hotel, restaurants, showroom, ganun siya. When you are talking about rendering something unto the government, siguraduhin niyo na magugustuhan ng gobyerno yan. Pag sinabi ng gobyerno, 10% para sa akin, tax yan, ibigay ng tax. Huwag kayong mag-evade. Tama? Maraming mga tax evader. Tama ho ba? Sa tingin ninyo, pag magkaroon ng tax evasion ng isang kumpanya, malulugod bang government dyan? Tingin nyo. Anong kaso mo dyan? Di ba may kaso yung tax evader? Tax evasion. Tama? Bakit? May purpose ang law of the land. Why there is law in the land? What's the purpose of the law in the land? Basic question, elementary question. A basic question or an elementary question. Sabi ni Juan Ponce Enrile, believe ako ni Manong talagang utak talaga naman. Believe ko sa mga yan, magaling talaga. Elementary question. Elementary question. Pinaka-basic principle of questions. Pagdating sa tax, pag nagbigay kayo ng tax, ang tax by the way is 10. Remember that. Ang meaning ng tax is 10. Kaya pag kaya sa Diyos, pag sinabi mong 10, tithes ang term niya. Kasi maka-Diyos hindi tax. Kung gobyerno ang pag-usapan, ang tithes ng gobyerno 10. Yung tax yan. Alright? Nakuha ninyo? So ibigay mo ang para kay Caesar, ibigay din ninyo ang para sa Diyos. Magkaiba. Alright? Ang gobyerno, kapatid, minsan 20% yan. Alam niyo ba? Alam niyo ba yun? Mayroong gobyerno na ang hinihingi nila, may FBI tax, may federal tax, may national tax, kaya aabot kayo ng mga 30 hanggang 40. Pero sa Diyos, ang hinihingi niya, 10 lang. Pero every year, mayroon kayong tinatawag na tithes for the Levites. Sa Old Testament, mayroong ganun. Mayroong mga tax. Mayroong mga tithes din sa Hudyo na maraming term. Kaya abot din ng 40%. Pero yung iba, yearly na yon. Pero yung 10% talaga na para sa Panginoon, yung tithes is every weekly. Pero sa atin dito,
Monthly. Kay monthly man sweldo natin. Tama! Render, when you are talking about rendering something unto the government, kahit sa disenyo pa lang kapatid, ng bahay, showroom, hotel, whatsoever, pag 3D render na pinag-usapan, talaga masisiyahan ang kliyente pag nakita yan. Kaya ang ganda ng 3D. And unto the Lord, when you talk about rendering, the best render that you can give unto the Lord, do it! Tama ho ba? Nasabihin na walang tax evasion kung tawagin. Kung sa Biblia pa, walang robbing. Kung na Japanese pa, walang loving sana sa kanila, pero robbing nabanggit eh. Nakita nyo? Render unto Caesar, if we are talking about taxation, ibigay mo ang karapat-dapat sa gobyerno. Ibigay mo din ang karapat-dapat para sa Diyos. Agree ho ba kayo dyan? Or may kukontra dyan? Fundamental doctrine natin yan. Churches is separated from the state. Kaya nga may inscription ang basihan ng inscription, mukha ni Caesar. So therefore, mayroon kang obligasyon para sa state at mayroon din tayong obligasyon para sa Diyos. Dahil kung Biblia ang pag-usapan natin, meron tayong obligasyon. It is not an option. It is not a choice, but it is our obligation. The law is stated that we will render unto the Lord that belongs unto the Lord, like our tithes and offering. Amen. Amen ho ba? Amen. When you render, meaning when you devote something, render meaning your service, your support, your obedience, your devotion, alright, unto somebody. Yun man yung render. Render therefore love unto thy wife. Render therefore what is the good things unto the Lord. Render therefore, devote thyself to someone. Yun ang meaning ng rendering. How you render something unto the government. Romans chapter 13. Romans chapter 13 verse 1. Sunod-sunod lang yan. Let every soul, walang exception. Let every soul, lahat ng constituents, whether you are a Filipino or anong lahi ka man, sa gobyerno niyo, mayroon kang obligasyon. Ano po yon? Be subject unto the higher powers. Kapatid, higher powers ang pinag-usapan natin. What is that higher powers? The higher powers is the government. Bakit? For there is no power but of God. Yung power na yan, disenyo ng Diyos yan. Alam nyo ba kung, balikan natin yung sinabi ni Juan Ponce Enrile. Elementary question. What is the purpose of the law? Ano daw purpose ng batas? Brad, sa subject namin na law, mayroong unang question agad. Class, basic question, elementary question. What is the purpose of the law? Bakit tayo mag-aaral ng batas? Palagay nyo. Ako ragod ang nakasagot ng tama. Natsambahan ko, God. Natsambahan ko. Sagot ko, Sir, Your Honor, kasi piskal man yun ng teacher namin, piskal ng bayan namin. Sir, I think. Why you think? You're not sure? Maybe it is correct, maybe it is not, sir. Ano? The purpose of the law is for the lawless. Tama ba yan? Sa palagay niyo. The purpose of the law is for the lawless. Yung taong yan, ang lugar na yan, para maiwasan mo ang mga lawless violence na yan, mga lawless dyan, kailangan may batas ka. Dahil kung wala kang batas, may
ang tao baka maaring magiging lawless siya eh. Pag lawless, Brad, walang sinasanto yan. Hindi applicable sa amin ang batas. Mga ano kami, iba kami, yung batas para lang sa mahirap yan. Abay, ibang klaseng batas mo. Butas pala yung batas mo, Brad. Oo. Kapatid, the purpose of the law is for the lawless. Kaya may gobyerno. Dinisenyo ng Diyos. Bakit? In the beginning pa lang, alam na ng Diyos, dahil sa kasalanan, maging lawless din yan. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. Huwag kayong magkamali dito sa pag-intindi. The powers that be are ordained of God. Kasi may nagsasabi, yung presidente daw dyan, ordained daw ng Diyos yan. Ito ang basihan niya. Mali, kapatid. Mali. Walang sinabi dyan, ang ino-ordain ng Diyos yung presidente dyan. Walang sinabi. Ang sinabi dyan, ang power that be, yung kapangyarihan niya, yung trono niya. Ngayon, kung siya ang naupo dyan, ang disenyo ng Diyos, remember, ang disenyo ng Diyos, He is talking to the Israelites. Ang disenyo ng Diyos, yung power dyan, kanya, ordain niya yan. Ang nakaupo dapat dyan, yung disenyo na. Anong disenyo ng Diyos? Godly dapat yan. Okay? Naintindihan niyo? Paano ngayon kung si King Jong-un ang nakaupo dyan? Tapos sabihin niyo, anointed yan si Kim Jong-un. Kim Jong-un? Ano yan? Mali, kapatid. Ang power, ang inordain ng Diyos. Ngayon, kung sinong uupo dyan tayo mag-usap. Bakit? Kasi may nakaupo dyan, minsan, wicked. Kung godly ang nakaupo dyan, amen yan. Tama? Okay yan. Bakit? Kasi ang sabi dyan, sa verse 2, ordain ng God ng power, ha? Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. Tingnan nyo, prinsipyo ng Diyos yan. And they that resist shall receive to themselves damnation. Kaya yung kumukontra sa gobyerno, minsan napapahamak. Kita nyo? Bakit? Sa verse 3, kung godly lang nandyan, for the godly ruler, ibig sabihin, are not terror to good works, but to the evil. Yan ang godly. Kita nyo? Will thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Kung sa power na yan, godly ruler ang nandyan, mabuting tao ang nandyan, maganda man gani kung yan ang taong yan ay ligtas, katulad ni King David, katulad ni King Solomon, ni King Josiah, ni King sino pa man ang mga king na binanggit sa Biblia, maging ganon sana ang nakaupo dyan, abay, amen yan. Abay, ang nakaupo, nandoon sa North Korea, delikado nga naman. Nakita ninyo, naintindihan niyo ba sinasabi ko, mga kapatid? Doktrina natin yan. Doctrine of the Baptist. In verse 4, for He is the minister of God. Tingnan niyo, He is a minister of God. Ibig sabihin, godly talaga ang tinutukoy dyan. Of the power, yung nakaupo sa power, godly dapat. And that godly principle, brethren, He is the terror to the devil. If thou be that which is evil, abay, be afraid. Kaya nga sabi ng Duterte, huwag mong subukin. Masisira ang buhay mo dyan. Pero mayroong, sabi nga ni sister, mayroong nadali na hindi tama eh. Bakit? Yung ruler doon, yung nasa authority, ang mga pulis, wicked. May napapahamak na inosente. Bakit? Ang ruler doon, wicked. Hindi godly. Brethren, open your book in the Bible of Proverbs, chapter 29, verse 2. Malapit na tayo. Alis pas, brother, Ili. Pwede ko rin yung pumasok.
Brad, tingnan ninyo. When the righteous are in the authority, the people rejoice. Kung si King David yan ang leader, Brad, God-fearing man. Tapos sabi ng Diyos, doon sa Book of Acts, I have found the son of Jesse. Di ba? Whom will fulfill my will. After mine own heart, after mine own heart, who will fulfill my will. Sabi ng Diyos. Galing, no? Ang presidente natin, mag-bear witness ang Diyos, mag-testimony ang Diyos. I have found this ruler. The son of Jesse. After mine own heart. Ako, kasarap. Who will fulfill my will? Sarap, Brad. Pag yan ang ruler natin. Rejoice talaga tayo. Abay, kung si Gaddafi siguro nandyan. O kaya si Kim Jong-un. Nako po. Patay. Anong mangyari? When the wicked bear it rule, the people mourn. Naunawaan niyo na. Maliwanag ko ba sa inyo? The Christians cannot dictate policy to that ruler in the power, but the ruler in the power cannot dictate theology to the church. Ano ang gagawin natin, mga Kristiyano pala? Ang obligasyon natin, ito. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 3. Dito tayo magtapos, mga kapatid. I exhort therefore by the word of God, brethren, ang sabi, I encourage you therefore that first of all, ang gagawin ng mga mananampalataya sa isang bansa, what? Number 1, supplication. Supplication, similar lang din yan sa panalangin eh. Prayer. Magkapatid yata yan eh. Iba lang word. Supplication is like prayer. Prayers is also prayers. Intercession. Mamagitan ka by way of prayer pa rin. Pero ito, and giving thanks be made for all men. Anong makuha natin, makikita natin dyan? Ipanalangin mo, prayer, and so, in verse 2. Kanino ka manalangin? Sino ang ipanalangin mo? For the kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Brethren, pagka ang mga constituents isang bansa nanalangin para sa kanilang presidente, senador, congressman, mayor, ganito. Panalangin natin na nasa otoridad ba? Malay ba natin? Or who knows? God is graceful, is gracious and merciful, that He will touch the heart of the kings, like King James of England. Amen. To make this King James version. Si King James of England, abay questionably din naman ng relihiyon nun eh. Anglican yan eh. Pero God touched his heart para mabuo ang King James na Bible. Because of prayer. At ang nanguna doon, sino? William Tyndale. Kita nyo? That they crucified him alive. Sinunog yun. Si William Tyndale. Nakita niyo? So, ang trabaho natin, kapatid, to pray for them. Walang sinabi dyan to enter politics. Pastor, may tinutumbo ka. O nga makulit kasi.
Kalaban tuloy sila Marcolita. Paano nanalo ng senador yun? Talaga to sa bante. Sabi kasi niya, kaya daw siya, tinanong siya, nasa politika ka, ba't di mo ibigay yung pagka-bishop mo doon sa membro mo, or sino man, pastor, maraming pastor dyan Hindi? Pwede naman daw pagsabayin. Maliwanag ng Biblia Kung pastor ka, mag-resign ka kung gusto mo doon sa politics. Kasi ang politics, brethren, kung Pilipinas lang pag-usapan ay siguro second to the highest. Kaya ang Pilipinas hirap pa rin. Kapatid, paano kaya, kailan kaya tayo maging katulad ng Singapore? Sa Singapore lang, di ba Singapore mga kapatid? Ang mga Bible Baptist Church doon sa Singapore. Pagdating ng tithes and offering, Brad, nagtatalunan yung mga yan. Parang iba umiiyak. Lord, ganun yun. Alam niyo ba yun? Baka hindi niyo alam. Nagtatalon sila. Salamat, Panginoon. Ito na ang pinakahinihintay namin. Ito ang tithes and offering namin. Ibigay namin ang tama talagang kwentada pagdating sa tithes. Alam niyo ba yun? Ang mga Bible Baptist doon sa Singapore, yung mga lokal doon, pag nag-tithes, grabe, umiiyak sila mga kapatid para lang sa tithes. Dahil alam nila na ang tithings is a principle of God, that when they give unto the Lord, God will never forget them. Oh. Pero ang iba, pagdating ng tithes, ano ba yung tithes, pastor? Hindi ko maintindihan. Pakituro nga uli. Maliit pa sa akin. Sabi ba naman, pastor, panalangin mo ako. Bakit? Para naman lumaki yung sweldo ko. Salary increment, hinihingi mo, Brad. Opo. Sige, panalangin natin. Oo. Pero para matupad ito, pastor, kailangan mapalitan ang posisyon ko. Maging gano'n, ma-promote ako, tas ang sweldo ko, maging 100,000, pastor. Bakit? Magkano si sweldo mo ngayon? 1,000 lang ang sweldo ko, pastor So, ang tithes mo, ito, pastor, ang tithes ko, 100. Talagang maging tapat ako, pastor. Tapos, panalangin mo ako, lumaki ang posisyon ko, at magsweldo ko, 100,000 piso. Grabe namang target mo, Brad. Para mang talagang very bold before the Lord. Pastor, sabi kasi ng Diyos, bold sa panalangin mo. Yung panalangin mo, come boldly daw, ganito. Be specific. Salary, sinagot ng Diyos, Brad, yung panalangin, maging sweldo niya, 100,000. Ang tithes mo, pag 100,000, ang tithes mo, 10,000. Oo. Pagbalik ngayon sa magta-tithes na. Sulat-sulat siya. Paano ba yung tithes thing? 100,000? Ano ba? Pagtingin niya, 1,000, 10,000 pesos. Pang ano ko na to pang non ko na to pang tabi ko na to Yung sapatos ko na to sa Jams Footwear Bihira. Brad, nag-tights ka? Pastor, ano ba yung tights? Tinuturo mo ba yan dito, pastor? Sige, Brad, okay lang, walang problema. Nalangin tayo sa Panginoon. Hindi ka pala nag-tights? Ang hirap kasi kwentahin, pastor Nabububo ako. Lord, ibalik mo yung sweldo niyan doon sa 1,000. Pastor, wag naman. Ito na. Naintindihan ko na. Nakukuha ko na. Ito na. Tumigil ka na. Bigay siya ng tithes 10,000 na yun. Yun pala takot siya Pinapalangin ng pastor Ibalik mo siya ng sweldong maliit. Huwag niyong hintayin na ganyan gawin ng Diyos sa inyo, Kala ninyo, mautakan ninyo ang Diyos? Hindi po. Ang tithings, brethren, at saka yung giving, para sa kabutihan mo yan, tandaan mo yan. Hindi para sa iba yan, hindi para sa Diyos yun. Pag nag-tithes ka ng maayos, tapat, ikaw yan, hindi ang ibang tao, hindi din ang Diyos. Oo, yun yan, ang purpose. Alam nyo mga kapatid, naawa ako sa inyo Bakit tahimik kayo? Mukhang mukhang medyo nagagalit na kayo Nagtatatalon daw basta. Mukhang hindi ko makatingin sa mga mata nyo
Next Friday daw Next masama Friday, may tatalon na. Ha? Next Friday daw masama tatalon na. May tatalo na! Apa! Ayos ha! Amen! Tumalo na ang tubig, Brad! Brad, principle ng Diyos yan. Ako, pag ganito-ganito lang mukha ko, pag nakita niyo mukha ng pastor niyo, nasisira ng araw niyo, bahala na, mag-tides ako. Walang kulang, walang labis. Magkulang man ako, babawiin ko yun sa susunod. Oo. Minsan, ganun talaga, minsan eh. Oo, pero talagang ginagawa ko ang lahat, mga kapatid. Magbigay ako ng tithes. Bahala na, kanda problema ako. Malaki man ang tithes na yan, pwede ko nang ipang tabi yan sa aking laptop. Pero, Panginoon, sa Kanya yan eh. I will not rob God because I love God. Amen, brother? Palagay nyo. Di kayo mapalagay, no? Pastor, wala daw kanina pastor, puro tights. Ito si pastor talaga. Mukha talagang pira to, pastor eh. Oh. Parang si Kibuloy ito si pastor eh. Pastor? Sinong pastor yun dyan? Pastor Aris, mukhang pira, pastor. Bakit? Grabe mag-preach ng tithes, namimilit. Mga kapatid, hindi ko kayo pinipilit ha. Grabe naman. Wag, hindi. Parang, kuha lang ba? Parang Indiano ba? Parang ano lang ba? Kapatid, para sa atin din yan. I'm teaching you the doctrine. Render therefore unto Caesar that belongs to Caesar. Tax. Tenth yan, tithes yan. Ang term sa Diyos, render unto God that belongs to God. Yung buhay mo nga sa Diyos yan eh. Amen. Sa Book of Corinthians, brethren, pinaliwanag na niyan doon. Ha? 2 Corinthians chapter 3, verse 16. Tingnan daw natin, Brad. Magtatapos tik mamalira, maglapit ang alas 3. Oh. 316. 2 Corinthians chapter 3, verse 16. Nevertheless, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Tingnan natin. Sana hindi ko makamali. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Alam niyo ba yon? In verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. In 2 Corinthians chapter 6, verse 28, sa chapter 3 siya, verse 28. I hope na hindi ko nagkamali. 1 Corinthians chapter 3, chapter 6, verse 28, tingnan natin. If I'm not mistaken. Sige. 1 Corinthians chapter 6, verse 26. Wala. Ano ba naman yan? Bakit wala? First Corinthians Corinthians chapter 6. Chapter 6, verse 19. Wala na. Tama ka pala, Brad, kasi wala na doon eh. 19. What? Sabi ng Diyos dito, what? Know ye not, hindi niyo ba alam that your body is the temple of the Holy Ghost? Tama. Templo ito ng banal na spirito kasi nandito ng Holy Spirit sa atin. Which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Ikaw, mula nung naligtas ka, hindi ka pagmamayari ni Satanas, hindi ka rin pagmamayari ng sarili mo. Ikaw, hindi ka nagmamayari sa sarili mo. Ang nagmamayari sa iyo, ang Diyos. Tandaan mo yan. Kahit ang sarili mo, ang may-ari niyan ngayon, ang Diyos. Mga kapatid, hindi ikaw. Kaya automatic, yung pira mo, hindi sa iyo yan, sa Diyos yan. Ibigay mo lang para sa Kanya.
Render unto Caesar the things that unto Caesar, like tax. And render unto God that belongs to God, like tithes and offering. Maliwanag ko ba sa inyo? Amen. This is a fundamental doctrine about separation of the church and state. Amen ho ba? Amen. Thanks the Lord. Tayo tumayo. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa inyo pong biyaya sa amin. Kami man ay makasalanan, nagkukulang at may kahinaan. In rendering ourselves, when we talk about render, it must be the best for thee, O Lord. That belongs unto you, Panginoon. Dahil dito kami niniwala na kami pagpalain. Mga kapatid, minsan sa buhay natin tayo'y nanghihina, tayo'y nagkukulang, tayo ay may mga kahinaan at mga kasalanan. Kapatid, ano ba ang remedyo po niyan? Ang remedyo po niyan, serve and go back unto the Lord. Maglingkod po kayo, maglingkod po tayo. Kung tayo man ay naging backslider, go back unto the Lord. There is no any other remedy, brethren. Kung kayo lumayo sa Panginoon, kahit man tayo nandito, but ang ating puso ay malayo sa Panginoon. Ang ating isipan ay malayo sa Panginoon. And still, we have a chance. We have the time. Go back, get back, and serve the Lord. I am not condemning you, but I am praying for you. I am encouraging you to be faithful unto the Lord. If that is your prayer, pray unto God. Pray unto God. Manalangin ka. Manalangin ka. I will give you a few minutes. Kung kailangan mong lumuhod, lumuhod ka. Manalangin ka. Kung kailangan mong umupo, umupo ka. Kausapin mo ang Diyos and pray, O Lord, patawarin niyo po ko, O Diyos. Kaya minsan ang aking buhay, Panginoon, ay maraming problema dahil ito'y resulta lamang ng aking mga kasutilan at mga pagkukulang at kasalanan. Lord, help me to be faithful unto you. If that is your prayer, do it, brethren. Kapatid, kung yan ang panalangin mo, pray unto the Lord. Manalangin ka. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong sayangin ang panahon. Nandito ka sa gawain. Ask the Lord and pray unto the Lord. Meditate and pray unto the Lord. Get back to serve the Lord. Amen. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin at biyaya. Salamat sa iyong pangunguna at paggabay. Patawad, Ama, sa aming mga pagkukulang, kahinaan, kasalanan, at mga pagsalangsang namin sa inyo, O Diyos. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na maglingkod sa inyo, maging tapat sa inyo. Bless us and help us. Brethren, salamat sa Panginoon. Dito po kayo. The next time, magkasama tayo sa panambahan. Mag-akay po tayo ng mga kaluluwa. Huwag nating kalimutan na ang ministry natin to bring souls unto the Lord. Mag-akay po tayo ng mga kaluluwa. Huwag nating kalimutan. Yung ibang mga kapatid natin hindi nagsimba, reach out ninyo na makapagsimba sila next time. O God, Heavenly Father, help us, Lord, and protect us in the days coming ahead. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami, bawat isa. In all these things, we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.